Hello mga katropa, andito na naman tayo sa ating bagong tutorial, yung handle switch ng CT100 Badya, yung kanyang color and socket location. Umpisa natin sa kanyang right hand switch. Ito yung socket niya. Sa right hand, ito yung position ha. Ito yung tinanggal natin. Ito yan. Ito yung white socket. White socket, bali. Ito yung ibabaw. Ito yon. Yan. Ito yung yellow. Itong side na to. Ito yon. Yellow light supply from stator. Ito yung supply na nanggagaling sa stator. Kaya ang ating headlight ay stator ang kanyang supply, hindi baterya. Ngayon, yung sumunod ay yung red na may white. Ito yung red na may white. Itong side na to. Yan naman yung kanyang low beam. Yung kanyang ito naman red na may black. Ito yon red na may black. Ito siya. Ito ang location niya. Yan yung high beam. Tapos yung kanyang red na may yellow, kung makikita nyo katabi, halos kaano siya noong yellow na ating supply ng stator. Yung red na may yellow, yan yung park light. Kaya pagbukas nyo ng switch, binuksan natin tong kanyang switch na ganyan. Ito, may park light na to at saka umiilaw na rin yung kanyang low beam. Pag nilagay natin sa high, yung park light at saka high beam, umiilaw pa rin yan. Kaya, tapos yung kanya namang pula na socket, ito naman pula, ito naman yung para sa brake light, sa handle brake. Ito yung kanyang switch, ito yung kanyang wiring. Dalawa lang naman yung wire niya, yung blue. Ito yung kanyang trigger ng brake light. Yun yung pinaka-switch. Tapos yung brown, yan yung accessory supply. Itong brown na to, battery supply ito. Battery. Ngayon, kung nagpaplano kayong i-battery operated ang inyong headlight at saka mga park light, pwede nyo tanggalin itong isa na to. Itong yellow na supply na galing from stator, pwede natin siyang tanggalin. O di kaya, putulin. Pero mas maganda, tatanggalin na lang. Dito lang siya tinatanggal. Tatanggalin siya dito. Medyo luma na kasi, kaya medyo mahirap siyang tanggalin. Pero kung bago pa to, madali lang. Ayan. Para hindi na siya mag-connect sa stator. Tapos, itatap lang natin siya dito sa supply ng ating brake light. Yun. Ganyan lang siya kadali para ilipat sa baterya. So, pagka nakaganyan na siya, isaksak man natin to. Battery operated na yung ating mga park light, headlight. So kahit hindi umaandar ang ating motor, mayroon ng headlight siya. Lalo na kung ang gagamitin nating mga ilaw ay LED, kailangan nating naka-battery operated yung ating headlight at mga park light. Kasi kapag stator, lalo na mga LED, madali siyang mapundi. Napupundi ka agad siya. Kaya sayang naman yung mga bumbilya natin, kamamahal pa naman ang ating LED light. Ganun lang siya kasimple. Tapos isaksak mo to, isaksak to, okay na yon. Ito naman kaya ko in-explain kasi kung sakaling plano nyo na magpalit ng handle switch ng right hand, kung papalitan nyo kasi itong right hand switch, yung mga nabibili na ating aftermarket, hindi siya tama. So kahit na tama yung kanyang mga socket,
hindi siya ganun magkakatugma sa wiring. So, kailangan yung galawin, lalo na yung kamukha dito sa park light, high beam, at saka low beam. Sa next video ko, i-explain ko yon. Ngayon, dito muna tayo sa mga color coding. Ito, so nakita nyo na kung paano i-battery operated ang headlight. Napakasimple lang. Tatanggalin yung yellow, itatap dito sa red socket, doon sa kulay brown. Kung nagpalit kayo ng handle switch, itong brown at saka blue, walang problema magkapalit ito kasi switch man lang ang pupuntahan yan, magduduktong din sila doon sa brake. Ngayon, doon naman tayo sa left hand. Kung plano nyo magpalit ng left hand handle switch, ito naman yon. Dito sa left hand, isa lang yung socket niya, kulay pula. Tapos, ang wire niya, meron siyang dapat 6 pero bakante yung gitna. Ito yon. Ito yung bakante. Kung makikita nyo yung sa gitna, wala siyang connection. So, ito na yung wire niya. Explain ko. Yung black, siya yung siya yung horn trigger. Ito namang green, nakatabi ng black, yan yung right signal. Yung gitna na yan yung orange signal light supply. Ito namang gray, left hand signal. Yun naman black na may guhit na yellow, it's very common sa Kawasaki na ground supply. So, tatandaan itong pagka magpapalit ng handle switch, kailangan nyo i-test muna yung handle switch. Sa susunod na tutorial, ipapakita ko kung paano mag-test ng handle switch kasi hindi porke nabili nyo siya na CT100 ay tumautugma na siya doon sa ating wiring. Hindi. So, tatandaan nyo, bago nyo ikabit, i-check, lalo na dito sa ating kasi iba-iba yung posisyon. Nagkakabago-bago yung posisyon, pero yung kulay niya halos tumatugma naman kung CT100 na handle switch. Yun lang naman mga katropa, at sa mga susunod nating vlog, ipapakita ko kung paano magpalit. Itatama natin yung mga maling wiring.